Panibagong araw, panibagong buhay na naman mga kapartners. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ayun yung ating triangle house, kusina, at ang ating mga tanim na coconut dwarf. At syempre hindi magpapahuli yung ating mga tanim na saging na saba. Tuloy-tuloy yung pagtatanim ko dito ng kung ano-ano mga gulay. Katulad nito. Ito yung tinatawag na turmeric, tanglad, sili. At ngayon lang ako nagpakita sa inyo, pero madilim pa nang dumating ako dito. Marami na akong nagawa. Kayo mga kaparmers, ano ang nagawa nyo? From alas 5 to alas 8 nagtatrabaho na ako. Ito yung mga tanim ko na madra de agua. Bawat pinagputulan ng nyog na mga luma na, tinataniman ko sa gitna ng madra de agua kasi mataba yung lupa sa gitna. Kailangan nang malipat yung ating mga sisi doon sa loob ng styro. Natapos din yung ating improvised na kulungan ng ating sisiw na native na manok. Improvised talaga, para gusto lang. Sira na lamisa, inayos ko lang para maging kulungan. Doon ko ilalagay sa loob. Wow, galing. Galing ka na. Hindi lubos sa kalain na ganun kapangit yung ating ginawa. At least meron tayong manok, nagpaparami. Pagit man sa iyong paningin, para sa akin, pwede na. Sako lang. Doble naman yan. At saka mga sisiw pa yung ilalagay. Okay na yan. Susubukan ko yung aking adrenaline kung kakayanin. Tanggal yung aking anting-anting. Hindi pa siya. Parang mahihirapan tayo sa kalisod mga kaparmers. Mauna ka na doon. Usunod kami. Ito yung challenge. Challenge talaga. Parang pang beatmaster ang galawan . Oh my god, there's a pond cone. Yeah. Good. Oh my goodness. Tapos so balik na. Ay, okay. Ano, kailangan backup? Sarkyan? Kailangan backup? Sarkyan? Di. Karong kulungan ng PCC kay tatapos ko lang, solve ko lang mga manok. Okay, sige. Kasi nahihirapan ako sa kalisod. Okay.
Okay guys. Ay si Mrs. Tumawag si Mrs. Namimiss ako. Hindi, nasa sentro sila. Nagpapa-inject para sa ano ba yun? Yung para anti-polio. Kasi dito sa probinsya, ngayon lang nagkaroon. Noong unang mga ilang buwan siguro, mga 5 buwan. Walang stock. So ngayon pala nagkaroon. Nandoon. Tinatanong ko si Mrs. kung kailan ang sasakyan dahil si baby, grabe. Nainitan. Yung bata kasi nasanay sa aircon, grabe, pag linabas mo, sobrang pawisid. Mga kaparmers. Nandoon kasi napakaraming tao. Paano ipapasok mga kaparmers? Turuan mo ako. Ito lang sinasabi na hindi kayang ipasok. Pag hindi kaya, huwag pilitin. Gagawa tayo ng ibang paraan. Oh my gosh. Sana dito ako gumawa sa loob. Gawa ko ng paraan mga kaparmers. Diyan lang kayo. Hindi ako nauubusan ng paraan, diskarte at kaalaman. Ito, yung net binaba ko, iaangat ko na lang ulit mamaya. At ito na. Dito kasi sa part na ito, hindi masyadong dinadapuan ng manok, kaya hindi mahulugan ng ipot. Dahil mayroong pugaran, ang tawag dito, itlugan ng manok. So, mas maganda ang pwesto na yan. Hindi ko sana ipapakita yung aking ginawa na pintuan ng kulungan ng ating mga sisiw. Kaso, ipakita ko na. Nakakahiyaman pwede na to. Ayan. Napakaganda, di ba? Ayan. Meron pa silang dapuan. Pangit man sa inyong paningin, makakaraos din. Pag lumaki, sa labas sila. Bahala na sila kung saan sila matutulog. Malawak yung ating lupain. Marami yung puno na pwede nilang dapuan. Paano yung padlock? Ganun lang kasimple. Automatic. Hindi gumagana. Kumuha ka lang ng isang bagay na medyo makapal. Lagay mo dyan. Tapos ang problema. Tapos lagyan natin yung pinataman natin sa taas. Para sakaling mayroong ipot, madaling punit. Diba? Oh. Sosyal. Sosyal ko lang mga kaparmas. Pero sa totoo lang, napapagod na ako. Tinitiis ko lang. Doon nga sa amo ko, nagpapasikat ako. Dito pa kaya? Nasa akin to. Magpapasikat ako sa aking sarili. Ay, tawag na naman mga kaparmas. Sana customer. Hello? Ha? Ha? Okay. Sarak yan? Sige. Okay, sige. Okay. Pakakawalan ko lang yung mga sisiw dito. At pupuntahan ko si Mrs. Kailangan ng backup. Nanginita sila dahil mahaba yung pila. Let's go. Pag lumilipat ang bahay, ang nauuna dapat bigas at saka asin. Katulad din ng manok. Pagkain dapat ang nauna. At saka tubig. Ayan. Sa ganda ng kulungan, parang gusto ko nang pumasok dito.
Oops! Ang bibilis nito. Uno. Dos. Tres, cuatro. Sana. Tawala. Oh. Cinco. Sais. Oh. Ako. Nagitawan pa. Dito tayo magtatagal. Ang bilis pa naman tamakbo niyan. Patay tayo nito. Yan yung mga naglilimlim na manok. Isa. Iwan ko ito kung may itlog lang or naglilimlim na. Dalawa. Pangatlo. Ito pa yung pang-apat. Ayan yung pang-apat ng kaparmos. Yung ating pabo medyo malalaki na. Palaging busog eh. Kung nakikita nyo yan, yung native yan. Kahit napakaliit yan. Talo pa yung ating pabo. Tigasin yan. So, lilisan muna ako dito sa ating mini farm. At babakapan ko si Mrs. dahil naiinitan. Yung ating apat na manok na naglilimlim. Ang isa doon, ang nililimliman ay itlog ng heritage chicken at saka itlog ng Bengala. Yung tatlo, pure talaga na native. Tapos, ang kanilang itlog ay umaabot ng 11, 12, yung isa 13. So, bawat isang manok, kahit 10-10 lang or 7-7, so tatlo times 7 is 21 kung yun ang mabuhay. So 20 piraso, 21 piraso. Kamayang hapon maghahabis tayo ng itlog ng ating mga heritage chicken. Naku, basta yung kabilang tubig mga kaparmers, kailangan natin na maglagay. Mabilisan lang. Ayaw ko na nauuhaw yung ating mga ataga. At tapos din yung ating tulungan ng ating sisiw na ilabas na kasi palagi nakaandar yung ilaw pag gabi. Malalaki na, retibay na yung katawan nun. Pwede nang walang ilaw mga partners. Panibagong salang na naman pag magkaroon sa sisiw. 1 year mga partners, ang target ko mga 100 to 200 na mga sisiw or mga manok. Lahat na sila mga partners para masaya. Katatapos ko lang maglagay ng inumin ng ating alaga. Ito yung ating bali 100 na gasolina. Magagas-cutter sana ako dun sa likuran, kaso tinawag na ko ni Mrs. Walang hinto yung ating trabaho mga farmers. Tuloy-tuloy ho yan. Pahinga konti, then continue na naman. Bawal yung patay oras. Ito lang muna. Tapo muna yung iuwi. Okay ba ang lahat? Diba? Automatic yan mga kaparmers. Tinatapik lang, automatic naglalak yun. Pagdating naman dito sa ating doble yan. Sa taas, pababa. Yan. Rabi rice. Mayroon pang guma. So ayun muna ang mga pangyayari sa araw na ito mga kaparmers. Ngayong umaga pa lang. Iba pa mamayang hapon. Mas marami akong gagawin mamayang hapon dahil mas masarap magtrabaho pag hapon na. Wala nang araw eh, hindi na mainit. Pupuntahan ko muna si Mrs. God bless po sa ating mga kaparmers.